alam niyo po ba mga kababayan, meron pong lumabas na balita na kung saan meron pong isang DD-shit mga kababayan na vlogger ang naaresto dahil po sa pagbabanta sa buhay ni Presidente. Dahil kung matatandaan nyo, di ba pumutok yung balita about po dun sa headshot daw po na pinagkakalat ng isang DD-shit na kung saan may araw pa na nakatutok sa ulo mga kababayan ni PBBM. At alam naman po natin kung ano po yung ibig sabihin po niyan. Mga kababayan, ito sabi po sa News 5, dahil sa headshot post, inaresto ng National Bureau of Investigation NBI ang isang lalaking vlogger matapos mag-post ng larawan ni President Bongbong Marcos sa Cebu na may caption na headshot. Wala umanong intensyon ang lalaki daw na gamitan ng armas mga kababayan si Presidente nang nag-post raw siya dahil saktong natapat kay PBBM ang pangalan ng syudad na Bogo. Na iba ang ibig sabihin sa Tagalog mga kababayan. Yan po yung sabi dito nung lalaki, yung katuwiran po nung lalaki. Pero kung kayo ay malawak ang pangunawa, alam naman po natin mga kababayan kung ano po yung tinutukoy nung lalaki na yan. Talagang gusto nila na may mangyaring hindi maganda sa Presidente dahil pag may nangyari kay PBBM, alam nyo na po mga kababayan, talagang ang papalit ay walang iba kung hindi si Sara Duterte. Ito pa nga yung napapansin ko, mga kababayan, kung iisipin nyo po, yung mga pinapanood yung vlogger na nasa entertainment, katulad nung isang Bisaya dyan, mga kababayan, hindi ko nababanggitin yung pangalan, na kung saan tinitira si PBBM, nagawa pa daw magtinda ng 20 pesos na bigas. Ano po, habang yung ating mga kababayan sa Cebu, ay nakaranas daw po ng paglindol. Pero hindi po nila alam mga kababayan na ito pong larawan na ito, wait lang kasi pinapalabas po nila na nagawa pa daw ni PBBM magtinda ng 20 pesos na bigas, samantalang yung mga kababayan Pilipino daw po natin nakakaranas ng sakuna. Katulad daw po mga kababayan nung paglindol at pagbagyo sa Masbate. Mukhang nabura ko ata dito Kasi di ba kung mapapansin nyo, wait lang di ba kung mapapansin nyo mga kababayan, meron pong kumakalat na AI generated na kung saan nagmamartelyo si PBBM gumagawa ng tindahan at the same time nakalagay po doon yung 20 pesos na bigas. Ito nga yung nakakatawa Yung ibang mga vlogger na ang binablog naman po ay hindi naman po related sa politika, bigla po ngayong binabati ko si Presidente at sinasabi na nagawa pa daw magtinda ng 20 pesos na bigas habang nakakaranas ang mga kababayang Pilipino po natin ng mga sakuna. Tapos alam niyo yung pinaka nakakatawa dito, after po niya banatan si Presidente, biruin niyo mga kababayan nanghihingi ng donasyon. Yun ba ay gawa ay ng matinong tao? Eto pakita ko sa inyo. Mas magaling pa pala yung makita nyo na lang. Kasi parang naman mga kababayan, alam naman natin bagamat hindi niya pinangalanan, alam naman po natin kung sino yung tinutukoy niya dito. Nakakaano lang kasi, syempre mga kababayan, naging natin ito Wait lang. Eto May kalamidad na nagawa pang magtinda. Ayan pakinggan nyo Ay nako, may kalamidad na nagawa pang magtinda. 20 pesos per supot. Ginawa mong negosyo. Lapit na magundas, baka gusto mong magtinda ng kandila. Buti pa yung mga followers ko, nagbibigay pa. Ayan mga idol, sa gusto mo tumulong, nandyan yung QR ko. Ang pangalan niyan, Maria Humalon E. Rizon. Yun, maraming salamat. Idagdag natin yan sa ating group. Diba mga kababayan? Diba mga kababayan, after bumanat kay Presidente, sabay hingi ng donasyon. Maliwanag naman, siguro, etong si BMAX mga kababayan, may utak naman siya. Siguro alam naman po niya na AI generated yung kumakalat sa social media na kung saan di umano parang ang labas nagtitinda ng bigas si Presidente. Habang yung mga kababayan Pilipino po natin dumadanas po ng sakuna. Gaya nga po ng sabi ko mga kababayan, mag-ingat po tayo sa mga kumakalat na AI generated dahil maliwanag naman po na kahit alam nila na AI generated po yun mga kababayan, talagang ikiklaim po nila na ginagawa talaga ng Presidente yung kahit hindi naman. Ano po, biruin nyo, pinalalabas pa nila mga kababayan na sa kalagitnaan ng sakuna, ganon ang ginagawa ni Presidente. Maliwanag naman po na ang ginagawa ng Presidente
ay mabilisang tulong sa mga kababayan Pilipino po natin, especially mga kababayan dyan po sa Cebu at sa Masbate. So ngayon, ito yung nakakatawa dito, after banatan, paringgan, si Presidente sabay hingi ng donasyon. Ano po ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, balik tayo dun sa headshot na sinasabi. Kung makikita ninyo, ayon po mga kababayan, dito po sa post ng News 5, may isa pong vlogger daw di umano ang nag-post mga kababayan na kung saan ay tila pinagbabantaan ang buhay ni Presidente dahil kung ikaw nga naman ay isang nasa sa serbisyo, talagang alam mo ang ibig sabihin noon. So ngayon, pakinggan natin ang katuwiran mga kababayan nung vlogger na naaresto dahil po sa pagbabanta ng buhay ni Presidente. Ito, pakinggan po natin. Alam nyo, ang NBI ay nire-respeto ang mga karapatan ng mga mamamahayag, social media practitioners, sa kanilang malayang pagko-comment, no? Pero ito, isa na namang pinarabaho ng NBI dahil lumampas na siya dun sa parameter na pinagbibigyan natin. Inaresto ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division ang isang Michael Romero noong October 7 sa Pagadian City. Bunsod ito sa post sa kanyang social media account tungkol sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bogo City, Cebu. Makikita sa larawan ang Pangulo, kasama sina Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Education Secretary Sonny Angara at iba pa. Pero may araw na nakaturo sa Pangulo at may caption na headshot. Kita nyo mga kababayan, alam nyo sa totoo lang nag-post pa yung si Romerong yan nung hindi pa siya naaaresto ng NBI. Eto, pakita ko sa inyo yung post niyan. Punta tayo kay Sangkay. Yan. Ngayon mga kababayan, nag-post pa yan, nagyayabang. Nasaan daw yung, ito. Yan pa yung post niyan mga kababayan bago siya maaresto ng NBI. Sabi niya dito, nitong si Mike Romero, na sana yung sinasabi na magre-report sa NBI para turuan kita ng ABCD. Ngayon mga kababayan, ano nangyari sa kanya? Naaresto ng NBI dahil po sa kayabangan niya. Ano po, ito nga paalala sa lahat ng mga DDSet. Next time, bawas-bawasan ninyo yung pagiging mayabang ninyo. Ito, hindi ko nilalahat, pero para sa akin, bawas-bawasan ninyo yung pagiging mayabang po ninyo. Kasi ganito po, yung nangyayari sa inyo sa sobrang kayabangan po ninyo. Akala nyo kasi, porket ang presidente ay mabait, babastos-bastusin nyo na, mumura-murahin nyo na, pagbabantaan nyo kung kailan nyo lang gusto, nagmana pa kayo sa ugali ni Sara Duterte. Diba? Ngayon, kita nyo mga kababayan, yung pagkautak DDSet, ito yung naging resulta. Ayan diba na ito, sa totoo lang, nagyabang pa bago maaresto. Sabi dun sa mga netizen na nagko-comment sa kanyang post about po dito sa headshot na yan, sabi ng mga netizen, isusumbong siya, i-report siya sa NBI. Ngayon, nagyabang pa siya. Nasa na daw yung magre-report sa NBI para maturuan daw niya ng ABCD. So ngayon, mga kababayan, kung makikita nyo, may video pa nga yan kung paano inaaresto. Alam ko, kumakalat na sa social media, pero hindi ko na lamang po ipapakita dito. Ano po, kasi baka mamaya, alam nyo na kung ano yung mangyari sa video. Ano po, anyway, ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, balik po tayo dito. Alam nyo sa mga shooters, sa mga law enforcement agencies, yan, pag sinabing i-headshot ka, ay babariling ka sa ulo. Tama! Kaya yun, nagpapahiwatig siya na ganoon, kaya sineryoso namin yung bagay na yun. Sabi ni Director Santiago, anumang banta sa buhay ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, Speaker of the House at Chief of Justice ay pangunahing jurisdiksyon ng NBI. Noong October 3, in-upload ng suspect ang nasabing larawan pero tinanggal ito ng Meta dahil sa paglabag sa community guidelines ukol sa violence and incitement. Pagkatapos nito, muli niyang in-upload ang post noong October 6 upang ipaliwanag. Sabi ni Kuya Mentic Edward Lachica, 10 taon na kulong yan. Kung ako sa kanya magdala siya ng langis sa bilangguan, tigang na mga preso doon. Ang pagkakaalam ko nga, ito base dun sa nakausap ko parang ang sinasabi po sa akin nung nakausap ko, parang wala daw pong piyansa yan. Hindi, yan po yung pagkakaalam ko mga kababayan, pakitama na lamang po ko
kung ako po ay mali. Kaya nga ito, magsilbing aral ito dun sa ibang mga DD na sana next time bawas-bawasan ninyo yung pagiging mayabang at matapang ninyo. Kasi minsan sa totoo lang mga kababayan, sa panahong ito ngayon, mahirap na sobrang tapang mo. Diba? Mahirap yung sobrang tapang mo. Kasi ganito po yung nangyayari. Kita nyo mga kababayan, sa kayabangan niya at sa pagmamatapang niya, ngayon, eto, nakulong siya. Kung bakit na-take down ang kanyang naunang post. Aminado ang suspect na kritiko siya ng Pangulo dahil sa aniyay kapalpakan sa pamamalakad ng administrasyon, tulad ng mga anomalya umano sa flood control projects. Gayunman, iginiit niya na mali ang pagkakaintindi sa kanyang post dahil ang salitang headshot, aniya, ay tumutukoy sa salitang bogo na tumatama sa mismong ulo ng Pangulo. Yung letrang bugo sa Tagalog kasi po yun, bobo. Yung pag sa Tagalog yan, i-translate yung bugo. Tapos yung word na yun, is, yung ibig ko pong sabihin doon, natama doon sa ating Pangulo. Yung sa akin lang doon, na sinabi kong bobo. Wala! Iba yung pagkakaintindi ng sambayan ng Pilipino sa kayabangan mo. Hindi ka na makakalusot dyan. Diba? Eto mga kababayan, nangangatuwiran pa pero nung una ang yabang-yabang niya. Ay yung about sa trabaho lang. Yung sinabi ko kasi sa ibang na I'm questioning the job as a leader of this country. Yun lang po yun, hanggang doon lang po. Giit ni Romero, hindi niya ibig sabihin na barilin ang Pangulo. Wala rin anya siyang baril at wala siyang kakayahan na gawin ito. Dagdag pa niya, hindi niya alam na labag pala sa community guidelines ng Meta ang kanyang pinost. Yan ang problema sa inyo. Nagpipiling vlogger kayo, pasok kayo ng pasok sa social media, akala nyo madaling maging ganyan. Diba? Hindi nyo muna pinag-aaralan yung community guidelines. Ngayon mga kababayan, saan siya pinulot ng kanyang kayabangan? Diba alam nyo sa totoo lang walang problemang punahin. Yung mga politiko, lalo na't iniluklok nyo naman yan. Yung mga yan. Lalo na't ibinoto natin yung mga yan nung panahon ng eleksyon. Wala pong problema na punahin. Pero sana kahit papaano mga kababayan, tingnan nyo sila base sa trabaho na ginagawa po nila. Hanggang dun lang. Pero yung pepersonalin mo, pagbabantaan mo na aanuhin mo sa ulo, pa-headshot ka pa, o di ngayon, saan ka inabot? Buti nga! Para sa akin po, naghihingi po ako ng pasensya. Ano kayo ngayon? Na iba po yung ibig sabihin, may mga nagpakalat na gano'n at saka yung may mga baril-baril. Hindi na po sa akin yun, wala po akong ganyang. Sabi ng NBI, bagamat maraming beses nang nag-post ang suspect ng mga pambabatikos sa Pangulo, ito ang unang pagkakataon na tila may kasamang pagbabanta laban sa Pangulo. Itong subject po natin is a vlogger. Tapos first time niya na mag-post ng gano'n sa social media regarding that one dun sa pertaining to the president. Nahaharap ang suspect sa mga kasong inciting to sedition at Cybercrime Prevention Act of 2012. Sabi ng NBI, bagamat may karapatan sa freedom of speech at freedom of expression ng bawat isa, dapat pa ring tandaan na may hangganan ang kalayaang ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kita nyo mga kababayan, nakala ko kasi papasok sa sa grave threat. Hindi pala. Inciting to sedition pala. Kaya pala sinasabi nung nakausap ko na wala po daw piyansa yan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali sa pagkakaintindi ko. Base po dun sa sinabi nung nakausap ko mga kababayan. Kasi sa totoo lang, kung yan daw po ay nagbanta lamang sa buhay ng ibang tao na normal, na mga kababayan Pilipino po natin, baka pumasok sa grave threat mga kababayan. Pero kung ang pinupunteriya kasi dito ay yung presidente na gustong itumba ang presidente, pinagbabantaan ang buhay ng presidente, at gustong, syempre alam nyo naman, pag may nangyaring hindi maganda kay PBBM, alam naman natin kung sino yung possible na successor po nun. Walang iba kung hindi si Sara Duterte. Lalo na, at aminado naman, yung nakulong na vlogger na yon, na kritiko talaga siya ng presidente. So, ibig sabihin, kapag ka nga naman nagtagumpay siya dun sa kanyang post, automatic mga kababayan, mawawala ang presidente. So, yun pala mga kababayan ay pasok
sa inciting to sedition. Kaya pala nung una ang yabang-yabang, ngayon eto kulong. Tapos yung pagkakaalam ko parang wala pang ampiyansa. Anyway, sabi dito, hinahanap pa ng NBI. Diba nung una nagyayabang-yabang, ano yung sabi niya nung una mga kababayan? Nasaan yun? Sabi niya dito, hinahanap pa yung NBI. Sana yung nagsabi na mag-report sa NBI para turuan kita ng ABCD. O di ngayon, nasa bilangguan ka na at wala pang piyansa yung kaso mo. Diba? Alam nyo, masama kasi talagang sobrang yabang sa totoo lang. Masama po talaga ang sobrang yabang mga kababayan. At masama rin yung sobrang tapang. Kasi sa panahon pong ito ngayon, hindi na po kasi uso yan. Ang uso po talaga mga kababayan, pakisama, pagiging mabait sa kapwa, at ang isa pa po dyan mga kababayan ay yung pag-intindi at paghaba ng pasensya. Kasi pagka ikaw, masyado mong pinay-personal yung politika, masyado mong siniseryoso, makakapagsalita ka talaga ng hindi maganda laban sa iba, lalo na dun sa mga leader na iniluklok ng sambayan ng Pilipino. So ngayon, ito yung naging kaakibat at resulta mga kababayan ng kanyang kayabangan. Nitong kayabangan ng didisit na ito. Sa sobrang pagka-didisit mo, nawala na yung utak mo, yung kakarampot na utak mo, kaya nakapagsalita ka siguro ng ganito at hindi mo alam kung ano yung kakalabasan ng mga ganyan mga pinagsasasabi mo. So ngayon mga kababayan, ang ending, naaresto po siya ng NBI at pwedeng makulong ng hanggang 10 taon. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon mga kababayan, kayo po, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po mga kababayan dito po sa isang vlogger na didishit na nag-post ng larawan ni PBBM na may caption na alam nyo na yon, mga kababayan na ngayon ay naaresto ng NBI. So comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo. Hingil po dyan mga kababayan.